Ayun o. Dito kami sa Dennis. Alas 4 ng umaga, mga gising na. Gutom na. Kompleto kaming 4. Nag-almusal. Parang nag-ano natin to, kada babalik kakain sa Dennis. Breakfast. Like sing gutom gantong oras ngayon. Ayun na. Coffee. Kailan tayo huling kumain ng Dennis? Isang taon. Hindi. Before ako na surgery, di ba? Sa ano nun. Before ako na surgery. 2 years ago na. Tagal na. 2 years na. Bilis namin mag-decide sa ano sa order Pagka order agad pa, walang tao kasi. Parang 3 lang, no? 3 table lang. Philly cheese na omelette. Tsaka pancake. Kasi, dalawa. Steak and egg, pero parang ano siya, parang cutlet. Okay, there we go. Thank you. Enjoy. Excuse me. Ito yung Philly cheese steak dahil ginagawa ko to. Ayan. Paborito niya yung Philly cheese na yan Ginagawa namin sa Worsley at pag ano. Stop meal kasi kami sa Worsley noon. Tapos dati namin pinapasukan. So allowed kang gumawa ng lunch mo or kung anong gusto mong lutuin. Pwede ka mag-pasta, pwede ka mag-pizza. Sarap ng dessert ni Jermaine. Brownies, tsaka chocolate, ice cream. Sorry, classic dessert. Sa kanya yung dessert niya, yung tinapay niya, yung tinira niya, nilagyan niya ng peanut butter, tsaka jelly. Yung sa akin, yung pancake, di ko na nakain. Kainin na lang namin mamaya sa bahay pag nagutom. Kasi malamang pag-uwi, matutulog uli. Sa buhay, kain tulog, pero bukas back to work na. Tapos day off ulit. Siya Monday pa. Kailangan niya magpalakas ng husto kasi hindi biro yung trabaho niya sa ano mabigat. Kaya kailangan palakas. Mapes! Yun, dito pala kami kang nila Olive. Lalaro kami ng Magic Cards. Pero kain muna. Baka kailangan mo yung parang kay Jonas yung Ayun bahay na kami, kakauwi lang. Laro kami ng Magic Cards Si Jonas ako at sa daddy lang niya. Si Jermaine hindi sumama. Ayan. Gabi na. Mag-alas 10 na. Ano kasi natin sa kanila? Alas 5. Ano lang, nakadalawang set lang kami ng laro. Pero syempre kasi magsama ang kwentuhan. Tsaka matagal din nakita kita. Kainan. At meron pa sila paregalo. Birthday gift. Kasi wala araw kami ng birthday. Buksan natin. Ang bait. Meron pang Sulay Para sa aming 4. Pero nandun din sila. So magkikita-kita ulit kami. Ganda naman ang cover na to. Ganda Pulido yung balat na. Parang ayaw mong buksan Direto yata yung sa'yo Sa'yo daw yan. Sinabi niya. May tumutunog Kaya nga pinabubuksan sa'yo kanina Maganda daw Gulog-gulog ba ako Thank you. Parang Pasko Ayun Lego, sabi na Kaya pinabubuksan Parang alam ko to. Pareho na kay Jonas. May tag-isa na kami ni Daddy. Thank you. Kasahan. Wow. Hydration Heroes. Mukhang maganda yun Green tea. Kailangan ng balat ko. Lalo parang galing sa bakasyon, parang dry lahat Ganda nga to Thank you. Thank you. Sa birthday pa talaga Andun na kami para talaga mag-catch up. Sayang si Jeremy, hindi sumama Nakasali-sali sa laro. Antok I-adjust pa rin siya Thank you. Parang Pasko na. Thank you po. So yan, magpo-portion na kami ni Jeremy ng mga candies para sa mga bata.
Bumili na siya ng ano kanina eh. Ito yung bag. Yan. Na-portion na namin ni Jermaine. Nasa 40 to. 40 bags. Tapos may mga tira pa. So, pag may mga dumating pang bata, more than that, at least meron pa. Kaya naubusan na kami ng bag eh. Yun. Gabing-gabi na. Ready na for ano. Pasok na. Sa trabaho. Yung mga bata walang masyado nagdaan ngayon dito. Dahil doon sa siguro lamig, mahangin ano. At saka may mga may mga area talaga na kasi siguro mga walang decoration ng Halloween, so actually hindi kami nagde-decorate masyado ng Halloween sa harapan. Pero kahit na wala kang decoration last 2 2 years, years, ang daming pumunta talaga. Ngayon, ilan lang eh. Dami ko pa naman pinortion kagabi. 2 kami ni Jeremy na nag-portion. Yan talaga. Ayan, daming nakatambak dyan. Di malaman. Sabi ko, alam ko na, puro chocolate na lang binili. Eh, mga candies pa naman to, yung mga gummies. So, yun. Lapit na. Prepare nang pumasok. Kasi sobrang dami namin napapanood din sa mga vlog ngayon. Siyempre, Dami pag nandito ka sa Canada, lumalabas sa feed mo sa YouTube, puro mga nagbablog sa Canada. So, ewan ko lang din kasi siyempre, wala naman talagang job security dito sa Canada, lalo na ngayon. Ang daming mga ang dami nilang yung mga kababayan natin ng mga nalilay off, yung iba hindi na approve yung mga papers, yung iba umuwi na lang. Parang biglang dami sila at ngayon bigla naman yung iba na napipigilan, yung iba na uwi. Sunod-sunod. Hindi natin alam kung ano talaga, kung ano yung kasigurado kami nga di ba nga bago pa ako magbakasyon, puro problema rin yung sa trabaho natin, kung natatandaan niyo yung mga nangyayari dun nakaraan na i-share ko din sa vlog namin. So hindi ko alam kung ano yung dadatnan ko dun bukas pagpasok. Kung may trabaho pa ba? Kung may trabaho pa ba? Kasi nga medyo critical yung nangyayari nung nakaraan eh. So parang bumabalik na uli yung mga naiisip kong pwedeng mangyari. Kaya nakakatakot na balikan. Si Carla nakabalik nung nakaraan sa work eh. Kahapon. Nakapasok na siya dahil nga may merong event. So, dapat talaga pasok ko is ngayon. Pero dahil nga kailangan ako kahapon, so pinapasok kahapon, tapos off na lang ngayon. Which is okay lang din naman. Nagpalit na lang siya. Ako ang papasok bukas, malalaman ko ngayon kung ano nangyayari. O anong nangyari within the month. Kasi yun nga, may mga issue na nangyari bukod pa dun. Slow down halos karamihan dahil sa mga tariff na problema na yan, sa mga... Dahil sa linya ng trabaho nila, talagang yan eh. Medyo ganun-ganun. Pag oil and gas kasi, alam niyo naman ang oil and gas. Pag winter yan, malakas yan pagdating ng mga summer. Kaso nabaligtad nung summer, medyo okay yung... Busy kayo nun eh. Busy kami. Pada yung overtime yung di ba? Ngayong winter, pwedeng mabaligtad siya. Kasi minsan nag-advance order yung mga company eh. Para pagdating ng winter, hindi na sila magpapagawa, i-install na lang nila lahat. Which is favorable sa kanila yung winter time kasi matigas ang lupa. Hindi siya muddy pag binabaon yung mga tubo na in-order sa amin. Kaso gaya niyan, hindi mo alam ano nangyari. Wala kang balita eh. Wala akong balita dun eh. Sa amin naman kasi ang trabaho lang.
sabi nga nung manager namin, lalo na nung nagkagulo kami nun, doesn't have to be friends with your coworker daw. Just do your job. Eh, gano'n naman kami dun eh. Kahit mga kapwa namin Pilipino, walang pakialamanan. Which is something good din kasi minsan pag naging personal kayo dun sa mga katrabaho mo, ganyan, minsan nagiging sobrang lax na rin din ang samahan nyo. Minsan, oy, gawin mo nga to. Oy, in mo nga ako. Ganyan, di ba? Yung mga dati pag sa Pilipinas. Kasi nga, parang tropa-tropa lang. Tapos pag di mo nabigyan ng favor, sasama yung loob, ganyan. Doon sa amin, wala. Walang pakialamanan, walang pumasok, uwi, ganyan. Or overtime, ayaw mo mag-overtime, hindi ka mag-overtime. Walang samaan ng loob, di ba? Tsaka majority sa inyo kasi, ba't ibang lahi talaga. Halo-halo kami. So, may mga mahilig talaga mag-overtime, merong ayaw mag-overtime. Na wala naman samaan ng loob sa sakali. Tsaka pag kailangan naman talagang nag-OT kami. Eh, yun lang. Hindi namin alam kung ano talaga. Ang dapat na niya ngayon. Nakakatakot din kasi hindi ko alam. Baka pagpasok mo, ikaw bakasyon. Anong bakasyon? Tagal naman 2 years bago tayo nagbakasyon. Kaya lang gaya nga niyan, yung daming lumalabas nga sa YouTube namin ng mga recommendation na parang nakakabanga din eh. Walang trabaho, merong natanggal, merong hindi na renew. Pero naniniwala ako na kung sakaling dumating man yung araw na gano'n, nagsara or nilay off kami, may reason behind doon. Baka sabi nga ng mga matatanda sa atin, mga religious, mga tao, na meron laging reason bakit nangyari yun or bakit nawala ka doon or baka nililigtas ka lang or mga ganung bagay, di ba? Tsaka alam naman natin na wala kang permanente talaga eh. Hindi mo masabi, ngayon malakas ang trabaho, pag bigla nag-slow down. Tsaka maraming factors na pwedeng ikatanggal mo sa trabaho or ika-lay off mo or hindi ko mo manager ka na or malaking sobrang tagal mo na doon sa kumpanya, hindi ka na pwedeng tanggalin or hindi. Minsan nga meron yung ganyan, sobrang tagal na ito, alin na natin. Kasi tumataas na ang rate. Yun pa isa, minsan ganun talaga sa amin, may mga times na ganun kasi eto kaya nitong gawin yung ginagawa nito. Tatanggalin. Nangyari yan ilang beses. Manager, pinalitan ng supervisor. Dahil nga nagagawa naman. Kaya so, nga, baba pa ang sahod. Kaya nga yung pag pinagagawa sa akin, parang, pucha, sabi ko, pag pinagawa mo sa akin yan, baka ako pa yung maging susi mo na, di ba? Kaya ayoko naman minsan, ayokong gawin. Kaya lang, pag sinabi sa'yo ng manager na gawin mo to, wala kasi gawin mo, ikaw gumawa niyan. But no choice ka. Pag bakasyon talaga, yung iba, hindi maiwasan, di ba? Pero kung nandun naman siya. Minsan kasi, ganun lalo na yung mga ibang manager, parang ginagamit din nila yung posisyon nila as privilege na hindi na sila masyado magtrabaho, papagawa nila sa akin. Gagawin ko naman, pero syempre, may kapalit din yun. Pero ang ganda lang din nun, kung just in case man bigla magka-problema sa trabaho, mas marami kang magiging option. Kasi mas marami na-train ka sa iba't ibang department eh. Ang dami na rin kasi. Kaya nga sabi nila pagbalik mo, training ka namin ng CNC. CNC naman. Sa CNC naman daw. Sige ako, wala namang problema sa akin. Mas magiging wide naman nun. Kasi yung isang Pilipino ron na umalis, pa siya ng CNC. Nag-take pa siya ng course sa 6 months. So sabi ko, sige, kung sakaling lalagay niyo ako dun, okay lang. Ayoko kasi nung sa Edmonton, yung sa coating, ayoko kasi maging permanent na pintor dun yung position na pintor. Ayoko nung maging ganun Kaya lang, yun pinapatik nilang course sa akin sa Edmonton. Alam ko hindi ko, dahil doon ka mag-i-stay for a week Hindi ako makakatulog doon. Naisip niya hindi siya makatulog. Hindi ako makakatulog. Pag di ako nakatulog, hindi ako makakapag-aral na maayos, di ba? Tsaka hindi, rin kasi yun yung health hazard din kasi talaga yung sa pintura
Kaya, Siguro nga, gaya niya, kaya bago kami nag-ano, dali niyang na ano sa pneumonia eh. Dahil nga exposed siya sa ano nung init, yung amoy nung pintura. Although nakamas sila, pero di ba? Actually, dami ko ang pinasahan din na resume nung nakaraan pagdating namin. Pero sana nga medyo magkaroon ng linaw before 2 years. Para ko sakaling makahanap ng bagong trabaho. Ano man. Yung bakasyon. Baga makaka-accumulate ka ng bakasyon, di ba? For 2 years 2 years yung target namin Kaya pa. Kaya sana magkaroon ng konting linaw. Hindi masabi. Tsaka dasal lang talaga yung mga ganong bagay. Ayoko rin naman matanggal doon sa trabaho ko ngayon dahil dami nabayaran bills. Yung ano mo yung bills mo nakaset na doon sa ano mo di ba? Biro mo, isang buwan ako hindi pumasok, may dumarating pa rin sweldo Vacation paid kaya ganun Pero syempre, di ba, nakaset na yung mga bills Syempre, nung before kami magbakasyon, karirin nyo lang ng mortgage, mas tumaas yung bayarin. Pero dumating man yung punto na yun, hindi naman kami magagahol. Nakapag-prepare naman kahit pa paano. Kumbaga niya, sabi nila, di ba, kailangan meron kang nakaset talaga na dumating yung mga emergency, meron kang madudukot. May plan B ka, plan B, C. Gaano karaming plan. Sa amin kahit pa paano, medyo safe yung namin kasi retirement homes ako. Hanggat may matanda na nandun, hindi ka basta-basta mawawala ng trabaho. Saka nagagawa mo naman yung trabaho mo din Halos lahat naman ng mga Pilipino ganun. Huwag lang tayo magiging kampante sa trabaho kasi maging ready ka lagi kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Lalo't nasa ibang bansa tayo, di ba? Walang kasiguraduhan. Kaya yung mga nagsasabi dapat dito ka sa ganitong linya, dapat nandito. Hindi mo masisecure yung sarili mo sa isang trabaho hanggat wala ka doon sa point na yun. May mga factors na hindi mo alam. May mga kahit sabihin mo hindi mo linya, pero yun yung nagbibigay sa'yo ng regular na kita. Why not? Why not, diba? Kasi dito hindi kung ano yung, ito yung natapos mo, dapat sa trabaho mo. Yung pa isa kasi karamihan nga sa mga kababayan natin na nagmamigrate dito sa Canada, which is mga professional blue collars sa Pilipinas. Pagdating dito, hindi basta-basta rin kagad na makukuha mo yung trabaho na yun. So, kailangan upgrade or challenge or minsan kasi hindi, yung mga kagaya mga doctor, yata hindi nila pinapa-challenge yun Talaga mag-aaral ka talaga Yun. Well, actually, yung doktor nga na tumingin sa akin sa Pilipinas pangarap niya rin daw talagang pumunta ng Canada dahil yung tito niya nandito. Mga pinsan niya. Mga nasa healthcare industry sila, mga doktor. So, sabi niya, ang hirap kasi doon sa Canada, mag-aaral uli ako ganyan. Ayaw na raw niya mag-aaral. Kaya tinitignan pa rin niya sa pwede siya mag-apply. Australia, sabi niya, Australia. Kaya lang, i-challenge niya lahat ng mga kumbaga yung courses doon. Kaya actually, maisigit ko lang din yung mga tatanong magkano raw yung nagastos natin doon sa pa-emergency mo. Sa emergency? Actually, hindi ganun kalaki kasi nga, nagtaka siya, sabi ng doktor sa amin, bakit wala kayong kayong PhilHealth or anything na insurance? Sabi ko, actually, hindi po talaga kami tiga dito na. Sabi ko, Canada. Ganun ba? Ay, naku, huwag na natin patagalin pala yan. Huwag na masyado maraming laboratory kasi sabi niya, mapapamahal kayo. Alam naman natin kung ano yung sakit niya sabi niya. Alam ko na kung ano naman. Kaya nga na, thankful din kami, sabi niya, ito lang i-charge ko sa inyo. Tapos nag-start na magchika siya tungkol sa Canada. Tiyuhin ko, nasa Alberta din yun. Ganun-ganyan. Tiga saan pa kayo? Tsaka bata pa yun, Bata pa. Tsaka inassist talaga niya kami hanggang makarating doon sa ito, ganito gagawin, ganyan. Ginawa rin naman namin yung in-return favor kasi meron siyang QR code na parang bago lang ata sa hospital na yun. Magbibigay ng rating niya doon sa hospital na yun. So, sinagutan namin ng survey para naman yung rate niya. Pero magaling talaga. As in, yung gamot nga, nag-epekto ka agad sa kanya. 2 days lang Parang naka-recover na yung katawan niya. Laking bagay. So, yun. Wala tayong kasiguraduhan lagi sa trabaho. Kahit na gaano katagal dyan. Siguro, may advantage ka kasi matagal ka na sa trabaho. Pero,
once na doon ka na sa point na yun, nasasabi mo, ay wala pa lang ano. Ayun nga, mga iba matagal na Di rito, ba kasi pero biglang nawawala din ng trabaho, di ba? Tanging constant lang yung change sa mundo. Yun lang. Maging ready ka lang, at saka kung dumating man sa punto yun, huwag nyo masyadong damdamin. Tsaka yung alam mo naman sa sarili mo kung ano yung klase ng pagtatrabaho kaya mong ibigay sa isang kumpanya eh. Laging kailangan mai-provide mo o mai-prove mo rin na kaya mo or worth it ka doon sa position na binigay sa'yo. Oo. Lagi. Yun din naman kagandahan dito pag nakita rin naman talaga yung mo. Yung worth mo sa trabaho. Hindi naman nila basta baliwalain lang. Hindi nila titingnan yung kulay mo, hindi nila titingnan kung galing ka mag-English. Yung pa isa. Dito kasi parang pagdating mo sa Pilipinas, parang iba yung dating pag magaling kang mag-English or yung accent mo or something ganyan. Parang iba yung status mo parang pag magaling ka. Yun lang yung napansin din namin nasa Pilipinas kasi. Meron kasi may mga nakakasabay na ganyan. Alam mo naman na nagyayabang sila. Hindi naman sa kasi overheard lang din. Ayaw mo namang pakinggan pero minsan nakarinig mo yung usapan nila. Which is sa totoo lang para sa akin nakapagtrabaho, hindi naman sa pagyayabang, nakapagtrabaho sa Korea na wala akong alam na language na ganun ka fluent sa Korean language, hindi rin. Nung bagong salta rin ako sa Canada, syempre hindi ka rin ganun kagaling mag-English. Pero nakakapag-communicate ka, na i-provide mo, na i-express mo yung sarili mo. Yun yung importante. Karaniwan pa nga sa naninita sa'yo dito sa Canada is kapwa mo Pilipino rin eh. Pag hindi ganyan, hindi yun. Kaya ganonin ka pa eh. Ay, nako. Pero brush off lang natin yun kasi ganun ang Pilipino. Ganun ang maraming Pilipinong ganun. Kahit ano pa man yun eh. Basta ikaw wala kang ginagawang masama. Hayaan mo na sila kung ano yung gusto nila. Hayaan mo lang kasi wala kang mapapala talaga dun eh. Ka lang. Mapupuno ka lang ng negativity doon sa loob mo. Kaya nga, i-brush up mo na lang sila or huwag mo na lang pansinin, di ba? Kasi pag puro negative iniisip mo, lalo ka mag-attract ng negative. So, mas maganda na puro positive. Para lahat araw-araw ang isip mo kumbaga maluwag. Kami, kita nyo, yung mga kaibigan din namin, parang hindi siya ganong karami na party-party, ganun, mga ano lang kami. Kung may panahon kami or oras, ganyan. Pero pag nagkita-kita, ayan. Enjoy. Tsaka talagang bilang lang, hindi kami ganun sa mga party. Hindi ko lang kung tumatanda na kami. Pero ever since ganun. Hindi kami mahilig yung pupunta ng mga party. Pag maliit na gathering lang, okay kami. Pero pag maramihan na, medyo hindi kami sanay sa ganun. Siguro kaya yung dalawang anak din namin ganun. Parang ilan lang din talaga yung mga kaibigan nila. Pinipili rin talaga. Ganyan talaga. So ayan, ready ka na? Ready na. Yes, sir. Ready ka na kung anong dadatnan mo? Ang itim ko Kahit ako tingnan yung kulay. Ibang-iba. Sa akin pantay kasi nakaubad ako ng naligo Pero okay lang yan. Enjoy. Na-enjoy naman ang vacation. At saka kami ngayon, mas motivated magtrabaho. Kasi meron kang goal na kailangan ko makabalik doon after 2 years. Kailangan makabakasyon ulit. Makapag-bakasyon ulit. So, kaya yung mga kababayan natin ng mga nag-abroad, kayo, bakasyon nga kahit papaano. Kahit di sa abroad, lahat ng mga nagtatrabaho, bigyan nyo ng time yung pahinga yung sarili nyo. Magkaroon kayo ng parang reset. Kalimutan yung trabaho. Sarap nito ito yung feel na gusto ko. Next time, ipon ulit tayo, bakasyon. Nagkakaroon kayo ng goal ngayon. Aside from do sa bahay na gusto mo, sasakyan kasi given na yan dahil kailangan mo sa trabaho. Yung bahay na kailangan maging given din dahil nga sa yun yung kumbaga titiran mo. Pero yung vacation mo na every year or every 2 years, dapat hindi nawawala dahil nga kailangan ng katawan natin. Dahil yung katawan natin yung puhunan natin sa trabaho. So, bigyan mo rin ng relaxation. Yung katawan mo kasi yun ang kailangan.
Para lalo ka ma-motivate na, mas gagalingan ko pa, mas magpupursige ko kasi ito yung goal ko. Kami, tingin nyo, parang nakakapagod naman yung ginawa nila. Lakad ng lakad, pasyal ng pasyal, ganyan. Pero na-enjoy talaga namin. Na-enjoy talaga namin yan. Sobra. Baliwala yung nagkasakit ako. Nagkaroon ganyan. na talaga na siguro yung katawan na mismo, nagkasakit. Pero yung kaas kami, kaya pa talaga. Kaya pa. Kaya lang talaga nag-worry lang na, baka hindi ka pa sakay ng aeroplano. Pero which is, ito na. Ito na, ganun-ganun lang, babalik sa trabaho siya. Pero ako nakabalik na, which is. Balik Same pa rin, pero parang na, nalalata ka pa. Pero this week, coming week, ano na yan, dire-diretso na. Back to normal na uli. Tama. So, paano guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.